So ito yung mga pin light niya guys, o resist type na pin light. So ito yung mga paa niya. At ito yung kanyang reflector. 4 inches lang ang laki niya. So gagawa tayo ng kalahati lang. So bibilugin lang natin itong dulo. Kasi dito natin ipapasok yung lapis. Natin yan sa ceiling. Yan. Makukuha niya yung kabuuan nito, sukat nito. Sa gitna nung ating marking. Yan. Dito. Iikutin lang natin. So kaya may paas. Baga ilulusuntan natin yan dyan, no? Yan. Tapos tulak. Magiging ganyan yung paa niyan. Ayan, lumilaw na siya. O, yan. Good morning everyone. At eto na naman, tuloy tayo sa ating trabaho dito sa ating project sa residential na renovation na bahay. So ngayon, itutuloy ko yung pag-chichipingin ko muna to papunta dito yung supply nitong outlet at nung nandun sa kabilang kwarto yung barado dito. Yan. So mauuna muna ako sa aking kasama na nagta-tiles para hindi siya maabala. So ito pala yung pang 7 araw ko dito sa site na to. Then siguro habang wala pa yung iba kong mga wire, unti-untiin kong debug tong paglalagyan ng panel board para kung sakaling dumating yung panel board ko, kukunti na lang yung aking chichipingin at madali ko lang mabaklas to mga to. So ayan, yung mga gagawin ko ngayon. Ayan guys, okay na. So, lagyan na lang natin ng ayan, flexible. So in case iniwan muna natin yung ating chippingin o yung ating tinitik-tik na para sa panel board to sa ground floor kasi nga dumating yung pin light ngayong hapon. So 1:40 ng hapon. Sabi ng architect ay magkakabit muna ako ng mga pin light kada kwarto. So kasi kailangan to sa pagpipintura. So kahit tag-iisa lang ang makabit na pin light sa kada kwarto. Yun ang sabi sa atin. So ito yung mga pin light niya guys, o resist type na pin light. So ito yung mga paa niya at ito yung kanyang reflector. So ito ay ano lang, 4 inches lang ang laki niya. Ito yung klase ng mga pin light na madali siyang palitan at dahil ano ang ipapalit mo lang dito ay yung bumbilya lang, hindi kagaya nung ibang mga resist type na pag nabasted ay talagang palit buo siya. So yung isang klaseng resist type na yon ay yun yung disposable na klase ng pin light o resist type na klase ng mga ilaw. So itong mga ganito, kahit di ka na magtawag ng electrician, pag nabasted yung ilaw maliban dun sa wiring ay kayang-kaya na palitan ng may-ari ng bahay kasi nga ano lang yan, bulb lang ito. So okay, so
Ang ilaw natin ikakabit ay sentro sa bintana. Then sentro din dito. Kaya yung mga dating abang, ililipat-lipat na lang natin yan. So hindi ko lang alam kung magkakaroon pa ito ng pababago pag nakita ng may-ari. Kasi ito yung advice sa atin ng architect. Sentro lang daw sa bintana. So papaano natin ito masisentro sa bintana? Yung ganyang klaseng layout. Okay. So itong ganito, para masentro mo siya dito sa bintana, so kuhaan mo muna ng sukat yung bintana. Pag nakuha mo yun ng sukat, yung gitna, kuhain mo yung gitna. Yan, mamarkingan mo. Yan. Minarkingan ko na yung gitna. Yan, pag namarkingan na yan, susukat ka ngayon ng yan. Susukatan mo ngayon siya mula doon sa wall. Yan, mula doon sa wall papunta dito sa ginawa mong marking. Yan. Yun yung magiging sukat na dadalhin mo dito sa taas. Yan, ganoon lang siya ka-simple. Kuha ng sukat. So dito ang gagawin natin mula dito sa wall papunta dito ay 50 cm kasi mas malapit yung 40 cm eh. Yan, 50 cm ang gagawin natin. Yung dating abang 40 cm lang. So gagawin natin 50 cm. Kasi pag 40 kasi masyadong malapit sa bintana. Okay, so ayan. Tingnan natin kung ilan yung makakabit natin. Yan, para naman makuhaan natin yung butas nito pa doon sa ceiling. Kuha natin sukat to. Yan. 4 inches. So sobra nga siya eh. So pasobra natin ng konti. 4.5. Gawin natin 4.5 inches. Sa centimeter na lang natin kuhain 11 centimeter. So ang sukat ay 5.5 centimeter. So gagawa tayo ng kalahati lang. So bibilugin lang natin itong dulo kasi dito natin ipapasok yung lapis dito sa bilog na to. Yan. Diyan natin isusuot yung lapis. Yan. Then sukat tayo ng 5.5 cm mula dun sa bilog na ginawa natin. Sukatan lang natin ng 5.5 cm yan dito. Pag nasukatan natin, baliin natin. So ito ay kalahati lang nung sukat nung size nitong ating ilaw o pin light. So bakit kalahati lang? So kasi pag inikot natin yan, pag inikot na natin to, makukuha niya na yung kabuuan na sukat nitong pin light. Kasi kung susukatan mo yan ng buo dito, ang laki ng butas mo. Kaya ganyan lang, kalahati lang. Pag inikot natin yan sa ceiling, yan, makukuha niya yung kabuuan nito, sukat nito. Okay, ganun lang. So dahil gypsum board lang yung ano dito, kisame, itutusok lang natin to sa gypsum board. Then papasok yung lapis dito sa dulo, ikutin lang natin dun sa ceiling. Ganyan lang siya guys, oh. Ito. Tusok natin doon sa gitna nung ating marking. Yan. Pagkatusok niyan, lalapisan natin dito. Then iikutin lang natin. So kaya may paa siya. Yung ginawa nating pang-guide, kaya may paa para hindi basta mahulog o hindi basta matanggal kapag inikot na natin. So ayan, ganyan lang. Tapos dito lang tayo magbutas sa bandang loob lang kasi nilagyan nga natin ng allowance yung ating sukat dito sa size ng pin light. Kaya ang pagbutas natin hindi tayo dun sa labas ng lapis, dito tayo sa loob ng lapis, sa loob ng bilog.
tinamaan yung carrying channel, pero hahawiin na lang natin yan papunta dito. Hindi natin puputulin kasi yan yung pinagkakapitan nitong mga metal paring. Natin pwede siyang putulin itong carrying channel na yan. Mahahawi naman yan papunta dito. So ayun guys, ito lang pala yung disadvantage sa ganitong klaseng pin light, no? Kasi pag tinamaan niya yung metal paring or yung carrying channel, wala na siyang kawala talaga. Pero ito medyo lihis naman konti, hindi naman siya gitnang-gitna yung carrying channel. Hindi ko kasi siya mausog. Ito to, carrying channel. Iusog ko sana to para hindi maputol. Pero hindi ko pa rin siya puputulin. Ang ginawa ko, in-adjust ko lang yung butas papunta dito. Konting-konti lang naman. At ito, mayroong ano pa kasi yan. May screw. Ito. May screw pa kasi yan kaya matibay. Hindi ko mahawi. Tinanggal ko, sinubukan kong tinanggal yung screw na ito. Meron pa pala isa doon. Kumakapit. Hindi ko matanggal. Itong isa, binalik ko. So, ayan lang ang disadvantage niya kapag ganito tumama ng carrying channel o kaya metal paring. So, konting-konti lang guys. So, papakita ko bumaya. So, yung ganitong pin light din guys, medyo may katagalan din siya ikabit dahil sa kanyang lock o kanyang paa. So, pag nagkabit nitong paa, so, papasok muna natin itong bahay niya. Yan. Yan, pasensya na at wala tayong cameraman. Ayan. Yan, iiwas lang natin siya sa carrying channel yung paa. Ito. Lulusot lang natin to. Ito. Baga, ilulusutan natin yan dyan, no? Yan. Tapos tulak. Magiging ganyan yung paa niyan doon sa taas. So, pindutin muna natin para matanggal. Yan. Para mag-release, pindut. So, pindut natin. So, papamasilya na lang natin yan sa ating magiting na painter. Kunti-kunti lang naman. Yan. Sukat natin to kung kakasya. Ayan. Okay. Ayan. Kunting-kunti lang. So, pamamasilya na lang natin yan. So, ayun guys, nakakabit tayo ng dalawa. So, iiwanan ko muna itong kwarto na to. Punta muna ako dun sa master's bedroom dun sa kabila. At eto, minarkingan ko muna to. Hindi ko muna siya binutas. Papakita muna natin yan kay architect. Kung okay na yan. Yan. Dito tayo sa master's bedroom. At mas maganda kasi yung design niya dito. 4 na ilaw.
So ayan guys, nakaisa na tayo. So dito naman tayo. Bali ang sukat pala niyan mula sa gilid 50 cm papunta dun sa gitna ng ilaw mula sa wall 50 cm yan. Ayan, lumilaw na siya. Ayan. Ayun. Naglagay na tayo ng temporary supply guys. Ayan. Yan natin nagawa sa buong maghapon. At doon sa kabila hindi pa natin napailaw yung ating ginawang dalawang ilaw doon kanina. Kasi kulang pa ng ano yan, wiring. So hintayin ko pa yung wire ko. Yan. Try ko sa baba kung makapagkabit pa ako ng 4 na ilaw doon kasi alas 4 pa lang naman ng hapon. Yan ang temporary switch. Yan. Ito para sa headboard. Doon. Yung isa para dito sa footboard. Yan. Okay. Natin sa baba. Dito kabitan natin guys. Yan. Try natin kung kakayanin pa natin yung 4 na pin light dito.